Kasi yun yung puso ni Pastor ngayong umaga, kasama ng patuloy na pagdiriwang ko ng aking mga taon, hindi lang sa pananampalataya, but pati sa paglilingkod. Um, Today po ay isang mahalagang hihikayat ni Pastor sa ating lahat habang inaantabayanan natin ang muling pagbabalik ng ating Panginoon. Kung kayo nga po ay aware, nandyan po yung lahat, no? Mga postings. I know, kayo po yung may idea. At lagi ko nga yung binabanggit na ano pa ang ating kayang gawin sa Panginoon. Kasi lagi ko yung pinauunawa sa mga nakakausap ko, kahit kami Sister Michelle. May times nga, the last time, ano po siya ng, siguro somehow gusto niya i-develop yung talent niya. Nagagagawa ng kung ano-ano and then may pag-uusap sila ni Dia kung paano parang magiging negosyo. Sabi ko nga, Ma, okay na yun. Kay Lord na tayo. Hindi mo kailangan ng kabuhayan kasi ang buhay natin ay Panginoon. Ano yung idea ni Pastor doon? Yung bang, sa Bible po kasi may dalawang bagay na binabanggit. Yung the seal of God. And nilagyan ko yun ng kanta kagabi, pero siyempre baka masira ang napakaganda ng mga awitin kanina. Di ba? The seal of God that consumes me. Di ba? Yung hangarin na yun. No? Nang dapat ng isang hinirang na, niligtas na ng Panginoon. Naroon yun Marami na pong pag-aaral sa Lumang Tipan, Bagong Tipan. Huwag kayong mag-alala. Si Pastor, sa aspeto kung ano ba yung current events, ganun po yung tamang paggamit ng salita ng Diyos. Iuugnay natin. Kasi yung panahon natin, iba yung kapanahunan sa Lumang Tipan Sa Lumang Tipan, andun na yung katotohanan na binabanggit ko kanina, yung seal of God na yun. Meron na pangyayari sa Lumang Tipan, lalo na sa bansang Israel. Yung aspeto na yon na napapatunayan ang mga pangyayari, no? And hanggang sa Bagong Tipan, nandun din yon, nabanggit din, di ba? Mismo ng Panginoong Jesucristo, nang siya po ay nandun na sa mga panahon ng ministeryo, binanggit niya yun the seal of God that consumes me. Ano po ba yung binabanggit na ito ng Biblia sa Lumang Tipan, sa Bagong Tipan? So, medyo atin pong tignan, unawain, kasi si Pastor, ito po yung patuloy na nagdagdag na naman sa akin, na this week, sa Kapaguran, tinitignan ko yung aking mag-iina, tinitignan ko yung aking apo, aming apo, and yes, medyo may kapaguran na, may edad na, may mga nararamdaman na. But, again, ano yung aking tinataguriang puso? Well, dito ko natignan napakaganda pala kung meron tayo nito. Yung term na seal of God. So, word study muna tayo, kasi yun yung lagi ko sinasabi, bakit sa mundo, kayang-kaya ninyong gumawa? Yeah? Pero yung sa Diyos, medyo kung ano na nga lang. Well, hindi ko po nilalahat, pero it's about time na mag-assess tayo ng mga sarili natin. Kasama nga ni Pastor, kung babasahin yung Biblia, ang mga lingkod ng Diyos ay patuloy, doon sa hangarin na yun. Wala silang kapaguran. At alam natin, yung mga nagpapahinga, katulad ni Haring David,
may nangyari na hindi dapat. Pero kung nandun ka sa pananatili na yon, na nabanggit nga, last Sunday, ang ganda yun eh. Kung ikaw yung nananatili, naka-abide, nguwak, ay hindi mangyayari na ikaw ay maapektuhan. Although yes, physically, meron tayong mga panahon, emotional, medyo para tayong manghihina, para tayo pong nandoon, parang bibigay na. Pero ako, ang alam ko, ang isang tunay na hinirang at lingkod ng Diyos ay hindi maaaring umabot sa ganung aspeto. No? And history-wise, ayan, kung sa balita this week, alam niyo naman siguro yun di ba? Kasiraan na naman, kaya nga noong Tuesday, nagpapaliwanag ako dun sa mga, salamat sa inyong mga panalangin. Ako po yung nakaraos last Tuesday, no? Kita niyo naman yung aking pinost sa Golden Jubilee namin. And andun yung mga batchmates ko, hindi ko naman kilala yung iba doon lang ulit nag-rejoinder. Meron doon na natouch ako kasi naaalala niya ako dahil ako daw yung nagtago ng bag niya. No? At salbahe daw ako na kakatuwa yung mga memories nung grade 6 ako. Meron na nagbabanggit, Pastor, bakit nung maliit ka, ang itim-itim mo? Ngayon ang puti-puti mo. Sabi ko, dahil kay Lord. Kasi totoo naman yun Athletic type ako nung maliit ako Basketball, tsaka bike. Mahilig mag-bike. Nasa arawan ako lagi. And I really, yung mga memories, na pinag-uusapan doon. And, yun nga, majority doon sa group chat namin, andun yung isang idea na gusto kong ipaunawa din ngayong umaga. I'm using illustrations na, sabi nga, bakit nga sa mundong ito, ang tao ay pwedeng sabihin natin, may seal sa mga bagay na sasabihin natin, hindi para sa Diyos. Lalo na nung matapos na yung programa, di ba? Tapos na ako mag-pray, kainan na, yung mga nag-ano na sila ng mga games nila, mga puro senior yun Tapos yung pinakang nung 8 o'clock, meron ng live band So, ito na, hataw na sila sa mga sayaw nila, yung mga 80s na songs, ganon. 70s, 80s. Yun yung kanilang kinasasabikan. Yun yung kanilang parang aspeto na kikita mo ng mga senior na meron pa nga doon, tiniki mo na, no? Pero yung sigla nila, no, sa buhay, ay naroon. So, sabi ko, Lord, tama-tama, nag-uugnay ito sa aking nais ipamanik sa kabuuan ng mga kapatiran, sa inyong mga antas ng pananampalataya. Napapanahon na po, andyan na po lahat. No? Hindi kami nagkukulang sa aming mga update sa inyo na anumang oras, ang Panginoong Jesucristo ay babalik po sa ulap. At ipatutupad ang lahat ng ito. So, as per word study, sa dictionary, it's a noun when you say seal, no? Meaning eager desire or effort. Ayan. So, minsan nagbibiruan, di ba? Effort lang yan. Diba? May mga kayong mga ganun. Diba? Mangyayari yan. Ilang idea yun na ginagamit. But, alam nyo, napakaganda nung seal na aking gagamitin na word. Yung meaning pala ng word na ito na seal dito sa Bible, per se, Tagalog, English, it's a passionate ardor. No? When you say passionate ardor, it does not just mean yung ganung aspect, eagerness, desire. No? Kung tatagalugin, dalawang aspeto lang pwedeng pagsamahin nito, yung cause and effect niya. Yung sigla or yung tinataguri ang kasigasigan.
Yan. No? Yung sigasig ba? No, na minsan, sa lumang tipan, nandun yun. Ang mga aspeto ng paraan, pangyayari. But two sides ko gusto ipakita ito, ha? Kasi dapat magkukos and effect ito, eh. Again, when God, the real aspect ng seal of God, no? Yung kasigasigan or yung sigla ng Diyos na iligtas ang sangkatauhan. You will not, read this ahead. Later parts dun sa mga pasimula. Makikita nyo, mula nang magkasala ang ating ninuno, Ebatadan, nandun, may naiputray ang kasigasigan ng Diyos. Pinasimulan niya ng pagkatay, no? Nagtigis ng dugo, katay ng hayop para bihisan sila. Sinimulan ng Diyos sa mga paraan niya. Kasigasigan. May sigla. Kahit lagi na lang siyang may kabiguan. Diba? Sa mga salinlahi na niligtas niya, pinapatuparan niya, tingnan niyo yung kwento from the Old Testament hanggang sa kanyang iglesia. Nandun lagi yung kasalanan. Yung tinatawag na other side dapat, no? Kung God sent His only begotten Son, John 3:16, grabe yung kanyang kasigasigan na yun. Yung kanyang sigla na, palagay ko, wala sa atin na mag-aalay ng mga anak natin, eh. But at times, di ba, binabanggit nga natin, siguro, yung may mga anak-anak pang maliliit. Kami, may apo kami ngayon. Totoo yun. Minsan nababanggit ni Sister Michelle yun, eh. Mas mabuti na yung makulit, masigla. Di ba? Takbo, kaliwat kanan sa bahay namin. Pagod kami. Kesa dun sa may sakit. So, literally, parang Christian, bibihira yung makikita mo may kasigasigan, eh, na Christian. And syempre, for God's glory, I don't want to boast. I am boasting of the Lord. Yung mga kamanggagawa natin dito, ating mga tagapangalaga, i-assess nyo kami, di ba? Mamaya dito sa mga ilang verses lang, Sister Jane, ipakipost to kasi napakahalaga ng idea na ito, eh. The seal of God is there. Sabi nga nung mga kanta kanina, it never fails. And daming niyang mga katotohanan binabanggit dyan. Lifetime, forevermore, and sabi nga, eternal life, eh. But, ano ba yung ilang aspect na dapat nating gamitin? So, yung aspect na yon, siguro meron ako mas gagamitin instead na sigla, kasigasigan. May isang proper word pa na pwedeng gamitin. Pakita nung nga ang katabi natin sa mga tahanan. Sabik ba kayo sa Diyos? Kasi kung wala yung elemento na yun, sabik kayo sa Diyos. No? Related yung tatlong words na yun, eh. Yun yung cause and effect nun, eh. Sa Tagalog, yung seal. No? It's a passionate ardor. So, if you have that, you also have that eager desire, etc. But sa Tagalog, andun yung magiging epekto sa inun. Kaya nga, I thank the Lord every time, yun nga, pag umaga, dadating si Aya, kahit mga puyat kami, antok pa. Yung aspect na yun, no? Hindi man to mini-mention ni Sister Michelle, pero alam ko, yung ginagawa niya, babangon ng maaga, parang nostalgic, eh. Parang nung dating nilulutuan niya yung si Eunice, si Dia, naglaki yan. Ngayon si Aya naman, kailangan babangon din siya ng 4 o'clock para magluluto siya para sa apo. Wala yung word na
Hindi ko naman narinig na sabik, but yung action itself, the act itself, di ba? Nandun yun eh. Ha? And si Pastor, yung act itself ko naman, totoo po yun, talagang andun sa aspect na pagdating niya, no, maglalaro muna din kami sa playpen niya. The act itself. So, the act itself will pertain mamaya sa ilang aspeto na titingnan natin. Yung word na sabik, dun ako eh. Meron kasi sigla, sigasig. So, triple S ulit. Triple S. Sigasig, sigla. Pero sa akin, yung word mas maganda eh. Sabik. Kasi pag sabik ka, di ba? Yun na eh. Sa iba't ibang aspeto, I pray para sa Diyos. Kaya nga, yung ating tema, blessed are those who watch it, sabik na ba talaga tayong bumalik ang Panginoon? Kagabi, natouch ako dun sa isang brethren. Ganun yung mga tayunan nila para matapos na daw itong, di ba? Although biruan kami kagabi, kasi nandito kami, yung mga manggagawa, for God's glory lang po. Nagpapagal dito, sa iba't ibang gampanin nila. And I would like to acknowledge everyone, yung kanilang effort na binanggit ko dito kanina. Nandito yun eh. And God bless you also. Thank you sa mga brethren namin, yung effort ninyo na patuloy maging bahagi ng ministeryong ito, etc. Mga inyong iba-ibang ginagampanan para sa ministeryo pong ito. So, alam ko napakahalaga as I use this now, try to, sa isang aspeto po na akin pong gustong tignan, meron pong concept na 3 verses po ito na titignan natin. Siyempre, last Tuesday po kasi, yun yung tamang yung okasyon. So, pinagandaan ko din po yun, panalangin, tsaka kung ano yung pwede kong gamitin ay pang-encourage last Tuesday. Doon sa, after 50 years, kung halos nakita yung karamihan. Kasi yung may ilan, isa, dalawa, nakita kami nung high school days ko, St. Martin, gano'n. So, ang alaala pa rin sa akin sa St. Martin, kasi yung school ng St. Martin dati, sa mga hindi nakakaalam po, yung UL, yung University of Life sa Pasig, yung dun sa Ultra, yung tinatawag na Ultra. Dati St. Martin po yun, technical school. Yun po ay tapunan ng mga kick-out ng mga iba-ibang school. No? Kabilang po ako doon. Na po. So, kasama ng concept na yon, mga alaala namin, di ba? Kaya ngayon, nung binabasa ni Sister Tessa kanina yung, pagkabasa po yung sa Isaiah 63, ganun-ganun ang bansang Israel eh. Naalala nila yung ginawa ng Diyos sa kanilang buhay. Kaya si Pastor, lagi akong nostalgic eh. Tinitingnan ko yung mga ginawa ng Diyos sa aking buhay. Magkakaroon po kayo nitong seal na ito. Hindi doon sa mga ginawa. Alam nyo, yung seal na itutumbok ko po mamaya, yung pong ating kaligtasang tinatamasa na. Hindi po yung yung meron tayo ngayong umaga, yung kalalagayan natin. Alam nyo, yung nandoon, nabigla nga ako kasi, ang tinitingnan ko yung name tag niya kung sino siya, di ba? Biro mo, ganun siya ka-direct magbiro sa akin, Sabi sa akin, Pastor, kung natignan yung dede ko, wala na yan. Kasi na yan, tanggal na yan, di ba? Akala niya, tinitignan ko yung dede niya, di ba? Siguro ang idea niya, alam kong meron siyang cancer. Pero yung seal niya, na kahit may cancer na siya, dumalo pa rin siya doon. Meron din kami ni Sister Michelle na chat. Meron din doon. Typically, madami hindi nakarating. Kasi, una, ang mga reunions kasi, ito ang iniiwasan ng karamihan, di ba? Number 1, achievements. Siyempre, pagalingan dyan sa reunions, di ba?
ito narating ko, ito na ako ngayon. Meron din nun. Pero I really praise God. Tumayo ako sa harap nila. I declared ang ginawa ng Diyos sa buhay ko. And yun yung aspect na yun. Hanggang sa mga usap-usap na, nung kainan na, lahat nagtatanong sa akin, hindi namin nakalain, pastor. Andun na yung tawag nila sa akin, no? Pastor. No? Na yun yung naging pagbabago mo. Well, syempre for God's glory lahat yun. No? The seal nila nandoon, yung sabik sa isa't isang magkita-kita, magkamustahan, nagsayawan ng kung ano-ano. Ha? And then, natatouch ako kasi nung ahead, nang meeting pa lang, alam na nung organizing committee na hindi po ako para makisali sa mga kung ano yung ginagawa nila. And sila yung mismong pumipigil. Oy, wag niyong painumin si pastor, hindi yan umiinom. Wag niyong pasayawin si pastor. Kasi may mga gustong isayaw ako, yung gano'n, di ba? Di ba? So, hindi lang nila alam na parehong kaliwaan pa ako, na hindi talaga naman ako sumasayaw. Kasi kahit nung, inaalala ko yun, kahit nung high school days ko, hindi naman ako yung tinatawag ng, although tatambay kami, doon yun unang-una ha, yung mga grupo namin, mga anak militar ng Fort Bonifacio dati, tapos andun yung pangunahin namin, not to mention him, yung unang sikat na disco, di ba? Yung Where Else, di ba? Kung narinig niyo yung way back 70s yun, yung Where Else hanggang 80s. Doon yun, sumikat yun. Doon may binaril di ba? Yung gano'n. Lahat yun, nadaanan ni Pastor yan. Yung mga panahon na niligtas ako ng Diyos sa iba't ibang aspeto, ang pangyayari. No? Naalala ko lang lahat yun kasi I'm still celebrating yung narating ko 34 years. No? Kahit sila manghang-mangha. Dahil ito yun, isang bagay na gusto ko i-relate sa sarili ko. May mga ilan lang babanggitin dito na kailangan. So, nandyan sila they would like to witness yung mga pangyayari. And then, speaking now, sabi ko nga, o Paul, kung ginamit ko sa kanila, laging sabi ko sa kanila, may grace of God, basahin nyo lahat ang books ni Paul. Sabi ko, tayo, Makati Catholic School. Ngayon, St. Paul's School Makati na siya. So, ang ating doong dinadalang patron saint dati, no, nung elementary days kami, si Paul. Timing, sabi ko, we're all here, Paulinian, sabi ko. No? Hindi walang kumuha ng buong message ko Yun lang, prayer ko na lang yung nando doon emphasize ko, ito, nabanggit ni Paul, grace of God. Naka 50 years tayo, nakarating tayo rito, 50 years. Sabi ko, and we should be thankful. 1 Thessalonians 5:18 ang ginamit ko sa kanila. No? Sa prayer, binasa ko, nag-pray kami ng Thanksgiving. Inalala yung mga namatay na batch. And patuloy na magiging buhay pa ng mga may sakit. No? It's a reality of life. Tuloy yan kasama yan ng mga pangyayari. And then, today, I'll speak naman of Paul pa rin. Sa 3 aklat niya about this seal of God. Siyempre, redundant na yung seal of God na yan. Napag-aralan na yan dati, may mga gumamit na yan. But I would like to emphasize, anong true meaning ng seal of God? Vice versa, ulitin ko, ang Diyos, ang ganda ng mga awit kanina, never fail. Yung love of God na yon nandun. Inalay niya ang kanyang buktong na anak. Ganon ang kasigasigan ng Diyos. Ganon. Ang what? Tinatagurian ko kaninang aspeto ng sigla ng Diyos. Biruin mo para ialay mo buhay mo. And then, ganon siya kasabik.
Di ba? Yung parable of the prodigal son. Ganun siya kasabik na ang isang katauhan ay magbalik loob sa kanya, magsisi. That is the true meaning of the seal of God. Ang tanong on our side, well, actually, lagi kong binabanggit yun. We cannot give back the glory to God. It is always His glory. We can what? Just what? Sabi nga, on that concept, no? Itong 3 concepts na ito, gusto ko lang itong ano po sa inyo, ipaunawa. In Romans 10:2, here is the word seal. That, binabanggit po dito, no? Sa aspeto ni Paul, nakakalungkot eh. Matatalino ang Roman Empire ng panahon na yun. Pakibasa po Romans 10, yung chapter ng 10. But verse 2 lang, andun yung word na seal. Ano yung meaning ni Paul doon nung pinaalala niya ito sa mga Roma, yung time na yun, yung Christian church doon? Yung knowledge. Kasi andun sila sa mismong center ng empire. So maraming kaalaman doon, maraming mga bagay doon. And siyempre medyo dito nga, ito nga yung aking gustong ipaalaala. As we await the second coming of the Lord, anong mga kaalaman pa po meron tayo? No? Nakakalungkot nga kasi kanina, nabanggit ko talaga to. Sorry again si Pastor medyo inaangkin ko naman yun. Mahigpit akong pastor I really don't go for worldly yung Romans 12, yung conforming to the pattern of this world. Marami pa rin na mga Christian. Kasi either ways, dalawa lang yun. Yung knowledge of God na dapat alam na natin ay hindi pa natin naisa sa pamuhay, nakakalungkot. Or yung binabanggit madalas, yung innocence of the law does not justify, parang gano'n. Hindi yun hindi yun dahilan. But pahabol ko siguro magandang idea dito dun sa nakakalungkot, sabi ko nga yung morality. Kaya nga minsan nagpapaalala ako, wala naman siyempre exempted, no? Yung akala ng iba, pwede pa yun. Kaya kita nyo, every time, na-touch din ako sa sinabi nila. Kasi, so far, doon sa batch namin, ako yung mas matanda na naunang maging pastor. Nabanggit ko na sa inyo dito yun yung may dinalaw ako sa Bikutan, di ba ma? Nang malamang classmate niya ako, yung nakakulong doon, yung Kuya Angel ko dati. No? Nabanggit. So, pinuntahan ko yun, na-sharean ko. And naging pastor, di ba? Sabi ko sa inyo last time. Pero, not to prejudge, iba yung grupo na nasamahan niya. And, masyadong conservative. Yun naman yun OA naman. Yun yung acknowledgement nila doon. Nilagay nila sa program din, parang hindi maging bias ako. Kasi first time akong makasama nila. Mahanap nila ako sa FB. Ever since daw, nauna pa yun maka-join sa group namin, ever since daw, hindi daw yun pumupunta sa mga gatherings nila. O what kind of witnessing? Di ba? Conservative kasi yung group na nasamahan. I don't want to prejudge. Pero, never yun. Never daw yun. Tapos, sabi nga nila, sana, pastor, no? Tulad mo. Hindi nila siya nagsabing pupunta siya. Kasi last minute na naman, nagpasabi, may emergency, ganun. Sabi, ako na lang humingi ulit ng pangunawa na hindi lahat ng pastor, no, etc., ganyan. So, ganun din, sabi ko, hindi lahat naman ng pulis, karamihan lang. Di ba? Yung patawa ko laging ganun. Hindi lahat ng judge, ganun. So, hindi din lahat ng pare. Meron naman totoo din. Di ba? Pero, again,
pinaunawa ko sa kanila doon, napakahalaga eh. No? Yung concept na pwede kang, yun yung sinasabi ni Paul, kung kaharap mo, Hudyo, pero hindi mo gagawin yung ginagawa niyang mag-inuman. No? Pwede kang makisalamuha. Pwede kang mag-witness. Kasi yung knowledge mo, alam mo na yun eh. And again, meron kasi akong tutumbukin dito mamaya, ending sa akin. Kasi patuloy si Pastor, gusto ko, isama niyo ako sa panalangin, i-assess niyo ako, di ba? Kasi maraming nalilinlang ngayon eh. Kasi yung mga pamamalakad ng iglesia, nakakalungkot. And dun nga sa isang picture, alam nila yun eh. Napawaw ako eh. Wow! Sabi ko nga, nakakataka eh. Kasi gano'n na ang immoralidad. I'm speaking sa mga Christians daw ito pero immoralidad, no? Nandun eh. Ako alam ko, never ko para payagan, pero yun, siguro natakasan nga ako dati, di ba? Never ko payagan na mag-overnight ang anak kong dalaga, di ba? Never yon. And meron yan, si Dia, pinayagan ko silang mag-sleepover, grupo lang sila. Ako pa nagatid, ako din sumundo ng umaga, ng almusal. Di ba? Ako din nagastosan ng pizza nyo, ano? Oo nga eh. Pero para sumama sa boyfriend, sumama sa girlfriend, mga ganun, idea. Marami na ako nakitang ganyan eh. Sabi ko nga, yung paalala ko, wag kayong magpapadorm. Pwede naman mag-aral lang ng malapit kasi makakauwi sa bahay. O yun, mga pinadorm, mahal na dorm, ayun, mga hindi nakatapos ng pag-aaral. Di ba? Ganun. Kasi yung knowledge of God, wala eh. No? Not to prejudge, pero yan yung mga decision making eh. Nakakalungkot talaga. Marami pa rin ngayon. Kaya nga, ang focus ni Pastor ngayong umaga, dito sa Romans 10:2, nasan yung seal of God na mamuhay tayo para sa Kanya naman? Yan yung challenge ni Paul sa kanila. Niligtas na kayo ng Diyos. No? Kaya nga, anong bira niya sa Romans 12:1 and 2 rin? Do not conform any longer to the pattern of this world. Konektado yan eh sa tamang hermeneutics at saka homiletics at systematic theology. Magkakaugnay yan. Ano po? And kasama nga ng pagkakataon ngayon, matagal ko na sinasabi yun eh. Although baka naman kasi konti ang boto natin, kaya hindi naman ako ginagawa ng kaso. So, kasi pag ako, kunyari, ginawa ng kaso, talaga magpapakulong ako eh. Haharapin ko kung ano yung dapat. Di ba? Pero, so far, si Lord nagpapatupad eh. Salamat Lord, hindi po ako Martyrdom Church, hindi ako Ismirna. Philadelphia Church ako, Lord. Kahit maliit lang kami, no? Nandito yung hangarin ng vision. So, sama yan. 2 Corinthians 9:2. Nang magpaalala naman si Pablo, yan, dito matutuwa si Ma'am Ningning. Totoo yan, Ma'am Ningning, no? I hope. 2 Corinthians 9:2, God loves a cheerful giver. Again, sa verse 2 is the word seal. Okay? Boasting ni Paul na ang Macedonia Church, sabi niya ngayon sa mga tiga-Korinto na hindi karnal, yung mga masasabi nating nandun talaga sa tamang pananampalataya, ay gawin yung dapat gawin. Di ba? Kaya nga may posting ako kanina eh, di ba? Kagabi. Hindi ko alam kung nagtingin na kayo, no? Huwag niyo naman tipirin yung para kay Lord. Tipirin niyo na lang yung candy. Yung pinost ko. Tipirin niyo na lang yung candy. Nabasa niyo na ba yun yung pinost ko? Pakitingnan niyo nga yung pinost ko kagabi. No? Siyempre, ganun kasigasig yung manliligaw. Sabi niya, sige, ano ka na, i-share ko lang. Ganun kasigasig yung manliligaw dun sa girl.
Sabi niya, anong gusto mo sa lalaki? Sabi nung babae, gusto ko matipid. Oh, okay, okay ang dating. Sabi niya, kanina ang lunch ko lang, candy. Sabi ko, gusto ko mas tipid pa dyan. Sabi nga, nga tapos niluwa ko yung candy ko, tapos ibinalot ko kasi bukas yun pa rin ang tanghalian ko, yung bangkalahasi. Ang sigasig nung di ba? Nung manliligaw. Ganyan-ganyan din tayo dati, nung ako, masigasig ng nililigawan ni Sister Michelle, yung gano'n, nung panahon na yan. Joke yun na. Diba? Lahat ginagawa sigasig Sigasig. And may pinapanood nga ako ngayon telenovela, napakaganda pinagbabantayan. Alam mo yung tinitignan ko doon sa telenovela na yon? Yung mga sigasig ng kultura nila. Yung sigasig ng kultura nila, grabe. Bakit nga ganun? Yung kayang gawin ng tao para sa tao, hindi para sa Diyos. Siyempre, hindi ko naman lalahatin. I know, can we bless the Lord muna sa ministry ito? Alam ko, majority naman, the challenge lang po, nagde-define ako. Kasi alam niyo, ito na po yung last verse na ginagamit ko. And for God's glory, kaya ako kayo pinapalakpak. Ang ministry ito, I know you are all cheerful givers. Di ba? Kasi nakakaraos tayo rito, panangailangan, etc. Pero kung mas kakayanin pang ibigay yung dapat, time, talent, treasure, ito yan, tatlo yan maluluwalhati lalo si Lord. And lastly, Colossians 4:13, again, another word na seal. Pero sa 1:7, dito ako end up. Pareho ko siya ng simula ng pangalan, letter E. Ayan. And si Epapras, kung kilala niyo na po si Epapras, siya po'y binanggit ni Pablo sa aklat ng Kolosas. Anong pakakabanggit sa kanya? Medyo, nag-ano din ako, nag-aspire ako, Lord. Bilhin mo si Pablo, nabanggitan siya na faithful minister. Yan. And Lord, someday, hintayin ko yun, sasabihin mo rin sa akin, faithful minister, Pastor Ed. Hindi ka pastor-pastoran. No? Wala kang kasinungalingan, wala kang mga para-paraan. And ano ba yung binabanggit ditong faithful minister? Alam niyo, natouch ako dito kasi ano yung merong katangian si Epapras? Liban doon sa seal of God. 1:7, he is always there in prayers, di ba? 4:13. Faithful minister, but isang katangian ni Epapras ang kanyang panalangin. And I hope, yun nga yung concept na yun, napakahalaga sa ating lahat. Hindi ko lang alam kasi hindi ko naman na ipaprepare wag nyo nang ilagay dyan. Siguro, ano lang natin assess lang natin yung mga puso natin ngayong umaga. Can you repeat after me lang? Pakisabi nyo na lang po. The seal of God, sige nga po, the seal of God has consumed me. It burneth my soul. Di ba? A driving force. Kaya, that cannot be stopped. Di ba? A fire that cannot be quenched. Ganun kaya? Or si Lord lang? Si Lord lang. Si Lord lang. Kasi medyo, hero, try to see this, these are mga words per Paul about the seal of God. And he himself has this, di ba? So, may challenge ako As we await the Lord, paki-assess yung tinaguriang word na ito sa Bible, na seal. Seal of God. Kaya nga, alam niyo, baka talunin pa tayo ni, yung sa isang mga secondary apostles, diba? Si Jude. Anong sabi doon? Si Jude the Zealot, di ba?
Sa Israel pala, pag sinabi kong silyot, yun talagang extreme ka eh. Yung eagerness nandun. No? So, madami eh. Maraming Christians, wala na nga po yung seal. Wala na po yung seal. And, what if, balik ko kaya yung issue, what if, yun nga, siguro ang ganda siguro yung word na yun, ano? Mawalan na rin ng sigasig si Lord. Mawalan na rin si Lord ng, yun, yung concept na yun. Mawalan na rin si Lord ng sigla. At mawalan na rin si Lord na masabik siya sa atin, makasama muli dun sa pupuntahan natin dapat, Revelation 16:15. Mag-prepare po tayo. Wala naman pong perfect eh. Pero kung mas, kasi siguro yun yung effect sa akin eh. Nakapamuhay ako sa mundo ng taon. Bakit kaya hindi tayo makapamuhay kay Lord ng mas higit na mga taon pa? At least ako, di ba, nag-Thanksgiving na ako dito. One generation na ako, di ba, ng buhay sa Panginoon. So, pangkalahatan, dalangin ko po yung aspeto na yon may patupad po sa ating mga buhay habang may panahon pa. Kasi, siyempre, hindi ko alis yan. Nandiyan yung mga bagay-bagay na yan. Panlilinlang ng dyablo, panunukso ng dyablo para maapektuhan kayo sa mga realidad po ng buhay, mga pangangailangan. Yung isa nga pong aspect doon na nakita ko sa pinapanood ko kagabi, nakita ko doon sa batchmate ko eh. Yun nga yung may breast cancer siya, di ba? Ongoing siya. Meron kami 2 sa US din, ganon. Mga may sakit. Pero, ando pa rin yung sigla nila, oh, nung nag-live. Ang ganda ng sa akin eh. Pastor, pray for me. Tuwa-tuwa siya. Yung sigla niya, nandun siya sa hospital, mga naka-gadget siya. Pastor, pinapakita siya dun sa mga batch na nandun doon. May sigla pa hanggang ganung may karamdaman. Yung kagabi pinapanood ko, wala na siyang sigla. Papunta siya dun sa depression. Pero, hindi sila mga Christian. Yan yung focus ko ngayong umaga. Tayo po ay mga niligtas na ng Panginoon. Huwag po natin ihambing ang mga sarili natin sa mundong ito. I hope sa mga nalalabi pa pong panahon, madama. Diba? Madama yung seal na yun. Kayo na rin po mag-grade kay pastor kung nasan yung seal na yon sa buhay ko. Well, siyempre, medyo may edad na ako, pero kung ano pa rin yung kaya kong gawin, gumagawa pa rin ako. Diba? Pero alam kong bawal na sa akin magbuhat, talagang hindi na po ako nagbubuhat. Iningatan ko na rin po yung likod ko. Ganon. So, the same. You can be a prapas. You can be also yung mga nasa Colossus na pwedeng sabihin, no? Na hindi na kayang linlangin. Matatalino yung church ng Colossus eh. Ganon din yung Romans. Book of Rome, yung sa Book of Romans, andun sila eh. Yung setback doon na pinapakita ko, andun yung hikayat eh. So I hope
endpoint ko lang po ngayon, Revelation 16:15, isa palang dahilan yun para maging masigasig tayo, maging masigla. Kaya nga may joke, di ba? Kaya nga yung dati kinanta na natin yun, yung buhay Kristiyano ay laging masaya eh. Di ba? Masiglang tunay, masayang tunay. Pero marami pa rin Kristiyano, mga poker face, yung hindi mo makitaan ng dapat. No? Siyempre, yung mga posible yun, hindi natin sila ginajudge, mga conservative na Christians. Then meron naman, siyempre meron din na mahangganan yung biruan. Kasi pwedeng sabihin, si pastor, binibiro-biro. Kasi hindi naman ako Diyos eh. Hindi ako para ipidestal. Pwede ako. Basta wala lang yung, may line lang din ng wala lang yung coarse joking. Iba yun eh, di ba? Okay yun. Ako, open ako sa mga, kaya takanta sila sa akin doon ng Tuesday. Andun ako eh. Ginagamitan ko sila ng humor na maka-Diyos. Yan, isang balik kong gano'n. Pastor, maitim kayo ng maliit eh. Ba't amputin nyo ngayon? Dahil kay Lord. Diba? Simple lang yun, pero pasok yun. Di ba? Dahil kay Lord. At salbahin mo dati, pastor eh. Anong? Dahil kay Lord. You can. Makita yung seal of God sa mga buhay natin. Pero, bakit hindi umiinom si pastor? Ang mamahali ng mga, tingnan yung picture doon, di ba? Mamahali ng mga alak na nandoon. And, alam niyo ba, may bago na naman ako doon nakaharap ng mataas na tao. No? Marami kaming napag-usapan. And, pwede daw niya ako ipakilala doon sa kasi close niya pala eh. Pwede niya daw ako pakilala. Sabi ko, pwede ko naman puntahan yun sa Krami. Anytime, marami din akong kakilala sa Krami. Mataas din, isa din general na kausap ko doon. Asawa nung isa naming batchmates. Ha? And may mataas na tao na yun para, again, i-acknowledge ako, pastor. Tawag sa akin, pastor eh. And balik lang din ako sa kanya. Siyempre, binibigay ko yung title niya, di ba? Jen Rick. Sabi, huwag na akong tawagin Jen. Rick na lang. Yeah. We can have that seal of God. We can have that seal of God. Yung kasigasigan, sigla, and siyempre, yung end point ko doon, yung sabik ba talaga tayo sa pagbabalik ng Diyos? Pagbabalik ng Panginoon? Sabik ba tayo? O baka talunin tayo ng mga, ang ganda ng isang brother, nag-post siya doon tungkol sa mga aso eh. Baka mas talunin pa tayo ng mga aso eh. Kasi yung mga aso, di ba? Pag dumadating tayo sa bahay, makikita niyo yung aso na sumasalubong sa atin. Sino may mga aso, di ba? Ganon din kaya tayo sa salubong kay Lord ng Hosanna in the highest. Di ba? Masaya kaya talaga sa pagbabalik ng Panginoon? Or, Lord, wag ka munang bumalik. Hindi pa ako mayaman eh. Lord, wag ka munang bumalik. Hindi ko pa natitikman yung mga lust of the flesh dito, Lord. Lust of the eye. Lord, wag ka munang bumalik kasi okay pa kami dito sa panlilin lang ng mga namin yung iba naman, ganun na yung prayer, di ba? Lord, balik ka na para matapos na itong problema. Lord, balik ka na para ganito na. But yung sigla kaya, yung kasabikan, yung sigasig ng pag-aantabay. Tayo manalangin. Ama, pagpalain po. You know my heart, Lord, this week. Nirelate ko lang po sa mga ilang mahalagang pinaalala ni Pablo sa iyong iglesia.
Lord, wag na ako dun sa Old Testament, wag na dun sa mga binitawan mo, Panginoong Hesus, nang ikaw ay nagpakilala sa sinagoga, the seal of God that consumes me. Hindi nila yun naunawaan, Lord. Ngayong umaga, pinaunawa ko ito sa aming mga kapatiran. Your passionate ardor na iligtas ang sangkatauhan. Yun po, on our side, ang magbigay naman po ng init sa amin, o yung kasigasigan, Lord, yung matatawag na sigla sa buhay na ito, Lord. And, siyempre, Lord, yung sabik na angkinin muli ang iyong pagbabalik. Pagpalain po, O Diyos, ang mga talata na pinababasa ko po sa mga kapatiran. That is deep in my heart, Lord. Nakarelate po ako kay Papras. Lord, haharap po ako sa inyo. Alam niyo po yun. Walang para-paraan, walang panlilinlang, walang kasinungalingan. Pero hindi po ako perfect. I humble myself, Lord. Meron po ako ng mga aspeto na patuloy mong hinuhubog pa. Nakakatiyak po ang ministeryong ito, Lord, na tatahak kami, mag-aantabay kami. Sa iyong naisin, Lord, yung vision ng ministry nito, may kabanalan at katotohanan. And Lord, nandun kami ngayon, dun sa hashtag na yun, dadatnan mo kami, malilinis at karapat-dapat. In Jesus' name. Amen. 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 I hope there's the challenge, no po, sa kabuuan ng mga kapatiran sa inyo po mga tahanan, no? Ang panahon po ay